Kabanata 4121. Ngayong lumabas na si Wotan na nasa ika-10 sa Chaos Gold Ranking, banta na siya sa lahat. Kahit na naririnig ni Wotan ang mga talakayang ito, hindi niya ito pinansin. Sa halip, inis kanya ang kanyang paligid at humakbang pasulong, patungo sa 5-color holy pond sa gitna. Kahit na mayroong hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang dito, wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat. Kahit na gusto nilang pigilan si Wotan, hindi sila nang ahas na humakbang pasulong, dahil ang pagpukaw kay Wotan ay maaaring mga hulugan ng tiyak na kamatayan. Papalapit ng papalapit si Wotan sa 5-color holy pond. Si Leilani, Winston, Sigmund, at ang iba pa ay nababalisa. Malungkot ang ekspresyon ni James. Ang paglalaan na ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Kaya naman, hindi niya ito kayang isuko ng ganun-ganun lang. Sinusubukang kunin ang Providence para sa iyong sarili. Para saan mo kami dinadala? Sabi ni James at nagpakita sa ere. Sinalubong ng kanyang tingin si Wotan. Hindi siya natakot dahil determinado siyang sakupin ang probidensyang ito. Iyon ay dahil ang paglinang sa Omniscience Path ay sadyang napakahirap, at ang bawat hakbang na gagawin niya ay napakasakit. Sino siya? Sinusubukan ba niyang pigilan si Wotan? Siguradong pagod na siyang mabuhay. Nakita ko na siya dati. Siya ang nagsagawa ng Sacred Blossom sa piging ng kaarawan ni Leilani. Ang Sacred Blossom ay talagang maganda, ngunit ang kanyang pag-unawa sa Greater Paths ay hindi sapat na komprehensibo. Dahil dito ang kanyang Sacred Blossom ay naging mas mahina kaysa sa inaasahan. Agad na naging sentro ng atensyon si James. Sino ka? Anong pangalan mo? Hindi binitawan ni Wotan ang kanyang pagbabantay. Bagamat siya ay nasa ika-10 ranggo sa Chaos Gold Ranking at halos hindi magagapi sa Quasi-Acme rank, naramdaman niya ang lakas ni James. Kahit na hindi naglabas ng anumang aura si James, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may isang explosive power ang nakatago sa loob ng katawan ni James. Ang kanyang mga instinct ay malamang natumpak. Di naman importante yon. Ang mahalaga ay hindi sa iyo nag-iisa ang Providence, sabi ni James. At the same time, may binabalak siya. Halata na ang lahat ng naruroon dito ay natatakot kay Wotan, na tila maligalig na kalaban. Kung makakasama niya ito, magiging mas madali para sa kanya ang mga bagay. Ngumiti siya at sinabing, bakit hindi tayo magsanib puwersa? Magsanib puwersa. Sumulyap si Wotan kay James at mahinang ngumiti, ano ang maibibigay mo sa akin? Dahil hindi makita ni Wotan si James, gusto niyang makita kung gaano kalakas si James. Tinuro niya si Leilani at ang iba pa at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung kaya mo silang talunin, sasamahan kita hanggang sa final showdown. Napatingin si James kay Leilani, Winston, Sigmund, Zephyr, at Grofod. Nakalaban niya noon si Sigmund at alam niya ang kanyang lakas. Sa totoo lang, tiwala siyang kaya niyang talunin sila sa 1 versus 1. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa isang-isa laban sa 5. Malungkot ang kanyang ekspresyon. Malamig na sinabi ni Wotan, kung hindi mo man lang sila kayang talunin, wala kang karapatang makipagsanib puwersa sa akin. Kabanata 4122. Mayabang si Wotan. Hindi niya kailangan ng anumang kakampi. Ang sino mang gustong makipagsanib puwersa sa kanya ay kailangan munang patunayan ang kanilang halaga. O baka kalabanan mo ako. Lumakas ang boses ni Wotan. Sinulyapan ni James si Leilani at ang iba pa bago tumingin kay Wotan. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nagpasya siyang lumaban kay Wotan. Si Wotan ay nasa ika-10 ranggo sa Chaos Gold Ranking. Nagtataka siyang makita kung gaano kalakas si Wotan, kung isa sa alang-alang na ang lahat ay natatakot sa kanya. Ikaw. Tinuro ni James si Wotan. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Wotan. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan at tumagos sa paligid. Naging sanhi ito ng pagkasira ng kawalan. Isinasaalang-alang na ang Planet Desolation ay pinangangalagaan ng kapangyarihan ng Porma Sion,
hindi pa banggitin na mayroong isang misteryosong tao na kumokontrol sa lahat mula sa likod ng mga eksena, ang espasyo ay lubhang matatag dito. Gayunpaman, kahit na ang aura lamang ng Wotan ay maaaring makasira sa espasyo. Ito ay katibayan ng kapangyarihan ni Wotan. Bukod dito, sa ilalim ng napakalaking presyon ng aura, ang mga buhay na nilalang sa paligid ay namutla. Ang ilang mahihina ay hindi makalaban sa pressure at nagmamadaling umatras sa likuran at nanatili sa malayo. Gusto niyang labanan si Wotan. Natigilan si Leilani. Alam niya na ang pisikal na lakas ng 49 ay kakilakilabot sa quasi-acme rank. Gayunpaman, sino sa gold rank ang walang malakas na pisikal na katawan? Ang lahi ng tao ay nilinang ang pisikal na katawan nito, at ang sistema ng paglilinang nito ay ang omniscience path. Gayunpaman, ang paglilinang ng pisikal na katawan ay hindi lamang limitado sa lahi ng tao. Ang lahat ng iba pang mga lahi ay magagawa rin ito. Gayunpaman, ang paglinang ng pisikal na katawan ay hindi katumbas ng paglinang sa omniscience path. Nakatayo si Wotan sa kawalan habang ang kanyang itim na buhok ay umaagos sa simoy ng hangin. Isang napakalawak na aura ang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan at bumuo ng isang mahiwagang larangan. Sa ilalim ng epekto ng magnetic field, nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa nakapalibot na walang laman. Gayunpaman, hindi kumalat ang mga bitik dahil ang lugar ay kontrolado ng isang mahiwagang kapangyarihan marahil ang landas sa langit o ang tao sa likod ng mga eksena. Malungkot ang ekspresyon ni James nang makaharap si Wotan. Sa ilalim ng labis na panggigipit ni Wotan, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan na umaagos patungo sa kanya. Ang kapangyarihang ito ay katulad ng isang walang hugis na buhawi na paulit-ulit na tumama sa kanyang katawan. Kahit na nakatayo ang kanyang katawan na hindi gumagalaw sa kawalan, nakakaramdam pa rin siya ng pressure. Hindi ako magpipigil, sabi ni Wotan. Lumakas ang boses niya. Pagkatapos, kumilos siya, humarap kay James sa isang kisap mata. Ang kanyang bilis ay lumampas sa mga limitasyon ng oras at hindi pinansin ang pagkakaroon ng espasyo. Bago pa man makapag-react si James ay nakakilos na si Wotan. Dumiretso ang palad ni Wotan sa kanya. Kahit na ang palad ay tila karaniwan, ito ay naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihan. Habang hinahampas niya ang katawan ni James, agad na bumagsak ang dibdib ni James, at dinanas niya ang lakas ng hindi kapani-paniwalang lakas. Nagmamadaling umatras si James. Kasabay nito, gumuho ang kawalan sa likod niya, at nahulog siya sa spatial black hole. Nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa kawalan na ng ilang daang light years sa likuran niya. Isang madugong butas ang lumitaw sa kanyang dibdib. Habang sinusulyapan niya ang kanyang sugat, natigilan siya. Gaano kalakas? Ang aking pisikal na lakas ay nasa quasi-acme rank. Kahit na ang isang makapangyarihang figure sa quasi-acme rank ay hindi siya kayang saktan kahit sa kanyang buong lakas. Ngayon, gayunpaman, nasugatan ako sa isang galaw lang. Kaagad, alam ni James kung gaano katikot si Wotan. Gaya ng inaasahan ng individual ay nagre-ranggo sa ika-10 sa Chaos Gold ranking. Hindi masama. Isang tinig ang nanggaling sa light years away, nagkaroon ka lang ng external injuries. Napakakahanga-hanga, dapat kong sabihin. Itinuturing kang makapangyarihang individual batay sa katotohanan na ang iyong pisikal na katawan ay umabot sa quasi-acme rank. Gayunpaman, kahit ganoon, wala kang karapatang makipag-partner sa akin. Una, pinuri niya si James. Tapos, minamaliit siya. Kabanata 4123. Huminga ng malalim si James. Sa kasalukuyan, kailangan niyang umasa ng husto sa Chaos Power at sa Omniscience Path. Sa mga ganoong sitwasyon, kailangan niyang mag-ingat na huwag ilantad ang Chaos Power, dahil makakaapekto ito sa kanyang magiging membership sa Dooms. Sa oras na iyon, hindi alintana kung siya ay matagumpay na pumasa bilang isang miyembro ng Dooms, ang Dooms ay magiging maingat sa kanya at tatanggihan siya sa mas mataas na posisyon. Kahit na kailangan niyang ipagsapalaran ang paglantad ng kanyang pagkatao, hindi dapat ipaalam ni James ang kanyang Chaos Power. Ang pag-atake ni Wotan Buster ay nagdulot ng pagkagulat sa hindi mabilang na bilang ng mga buhay na nilalang na natipon sa lugar na ito. Isinasabuhay niya ang kanyang pangalan ang nangungunang 10 ng Chaos Gold ranking.
Kahit 49 na pisikal na lakas ay nasa quasi-acme rank, napasok niya ang kanyang dibdib sa isang suntok. Thirst, anong lalaki? At ito ay purong kapangyarihan, nang hindi gumagamit ng anumang supernatural na sining. Sumigaw ang ilang makapangyarihang figure. Matapos timbangin ni James ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya siyang gamitin ang Omniscience Path. Isang buhay na nilalang lamang ang makakaalis sa lugar na ito. Dagdag pa, isang mystical formation ang nakalagay, na humahadlang sa kakayahan ng mga nasa labas na malaman kung ano ang nangyayari sa Desolate Galaxy. Ipinatawag ni James ang kapangyarihan ng buhay, na naging sanhi ng pagbawi ng kanyang mga pinsala sa katawan sa bilis na nakikita ng mata. Kasunod ng kanyang paggaling mula sa naturang mga pinsala, nagbago rin ang kanyang aura. Sa isang iglap ay sumikip ang dugo sa loob niya. Ang mga kalmadong likido ay napalitan ng mabangis na tubig. Ang kanyang dugo ay marahas na kumulo sa loob niya, dahilan upang ang kanyang combat aura ay patuloy na tumaas. Isang malabong puting halo ang nabuo sa paligid niya. Naninikip din ang kanyang mga kalamnan habang nagtatago sa ilalim ng mga ito ang lakas ng pagsabog. Ang lahat ng ito ay nagresulta sa isang malakas na enerhiya na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, pumasok si James sa anyo ng labanan ng Omniscience Path, isang natatanging anyo para sa mga tao. Ang form na ito ay tinatawag ding battle rank. Ano? Ang isang bilang ng mga makapangyarihang figure sa di kalayuan ay lahat ay natulala. Omniscience Path. Tao siya. Paano ito posible? Ang ikapitong yugto ng Omniscience Path. Hindi ba't ang sigla, potensyal, at pag-unlad ng mga tao ay matagal nang nawala? Paano pa rin makakarating ang mga tao sa ikapitong yugto? Kitang-kita ang mga bulalas ng pagkagulat. Nagulat din si Leilani Amani. Inusisa na niya si James. Background bago ito. Gayunpaman, narito si James, na gumagamit ng Omniscience Path na exclusive sa mga tao. Ang mas nakakagulat ay naabot na niya ang ikapitong yugto. Ganon din ang reaksyon ni Wotan. Ngunit ito ay agad na sinundan ng bahagyang pagtaas ng sulok ng kanyang mga labi. Isang matamis na ngiti ang nabuo. Isang tao sa ikapitong yugto ng Omniscience Path. Interesting. Kunin mo ito. Dumagundong ang boses ni Wotan sa buong lugar. Pagkatapos, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espada ay mukhang napakakaraniwan, ngunit ito ay pambihirang nakakabulag sa kamay ni Wotan. Mabilis siyang umatake, agad na humarap kay James. Ang espada ay patungo sa direksyon ng bungo ni James. Nagkaroon ng puting liwanag kay James, na bumubuo ng halo. Bumuhos ang aura ni James sa kakaibang magnetic field, pansamantalang lumalaban sa matalas na sword energy. Nakatayo siya sa gitna ng hangin na may kalmadong ekspresyon, habang ang dulo ng espada ni Wotan ay huminto 3 metro ang layo mula sa kanyang mga kilay. Nagkaroon ng pause sa laban hanggang sa nagbanggaan ang dalawang napakalawak na enerhiya sa isa't isa. Kumalat ang mga alon sa kanilang paligid na parang mga ripple. Ang naiwan ay isang patuloy na pagsabog ng kawalan. Kabanata 4124. Si James at Wotan ay nasa isang pagkapatas. Wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Kahit na mukhang kalmado si James, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang pagkakaroon ng tinatawag na Omniscience Path at naabot ang ikapitong yugto nito, ang kapangyarihan ni James ay tumaas ng husto, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Ang produkto ay isang invisible magnetic field na lumaban sa pag-atake ni Wotan. Wala sa kanila ang gumagalaw, ngunit nagmula ang malalaking enerhiya mula sa dalawang core. Ang sitwasyong ito ay nagpatuloy ng halos 1 minuto. Pagkaraan ng 1 minuto, naputol ang magnetic field. Sa sandaling ito, ang makintab na talam ay patungo sa utak ni James. Dahil sa mabilis niyang reaksyon, madaling nakaiwas si James sa pag-atake. Ang nakabubulag na kapangyarihan ng espada ay sumabog, tumagos sa kawalan, at bumubuo ng isang napakalaking black hole. Ang black hole ay agad na nabawi ng mystical power. Naiwasan lamang ang suntok na iyon, isa pang pag-atake mula kay Wotan ang sumugod kay James. Pabalik. Casual na iwinagayway ni James ang kanyang kamay, at nagkatotoo ang kapangyarihan ng Greater Paths.
Nagtipon sila, na bumubuo ng isang sagradong pamumulaklak. Nabalot ng nakakatakot na enerhiya ang paligid. Hindi pinansin ni Wotan ang Sacred Blossom at itinutok ang kanyang talim dito. Bagamat makapangyarihan ang Sacred Blossom, ang pag-unawa ni James sa Greater Paths ay nasa tuktok lamang ng 9-power Macrocosm Ancestral God rank. Ang kanyang comprehension ay hindi pa umabot sa Quasi-Acme rank, kaya hindi nakayanan ng Blossom ang pag-atake ni Wotan. Nabasag ito sa pag-atake ni Wotan. Ang mga talulot na nabuo ng landas ay agad na nagkawatak-watek, lumulutang sa himpapawid. Ang ganda ng eksena pero nakakamatay. Ang pagpapatawag ni James sa blossoming ay nabigong makapinsala kay Wotan, ngunit hindi yun ang pinakamalakas sa mga panlilinlang ni James. Ang pamumulaklak ay hindi kahit isa sa mga supernatural na sining na pinagkadalubhasaan niya. Ito ay magiging isa lamang kung maitataas niya ang kanyang ranggo sa Quasi-Acme rank o sa Acme rank. Isang mahabang espada ang nagmaterial sa kamay ni James. Ito ay isang espada mula sa isang landas, hindi ang Malevolent Sword. Dahil nagamit na niya ang Malevolent Sword noong kasama niya ang Soul Race, hindi na niya ito magagamit ngayon. Kung hindi, ang kanyang pagpapanggap bilang isang Dooms ay malalantad. Si Wotan ay naglunsad ng isa pang pag-atake, na sinalubong ni James at ng kanyang espada. Pumalakpak. Nagsalpukan ang dalawang espada na nagdulot ng agarang pagsabog at poste. Mga epekto ng ripple ng banggaan. Ang espada ni James ay pinaghiwa-hiwalay sa mga fragment ng path, na kumalat sa paligid. Ang mga kabanata ng aklat ay araw-araw na ina-update, sumali at manatiling update para sa lahat ng mga update sa aklat. Talagang makapangyarihan si Wotan. Ang mukhang ordinaryong sword na nasa kanyang hawak ay isang hindi magagapi na sandata. Pagkatapos nito, pinili ni James na labanan si Wotan ng walang anumang armas. Patuloy niyang ipinatawag ang supernatural na sining na natutunan niya sa restricted area ng Tendo. Bilang karagdagan sa ikapitong yugto ng kanyang Omniscience Path, pilit niyang nilabanan ang mga pag-atake ni Wotan. Maraming buhay na nilalang ang nagbigay pansin sa labanang ito. Walang sinumang umasa na kayang tiisin ni James si Wotan ng ganoon katagal. Pumalakpak. At isa pang banggaan. Pareho silang umiwas sa bawat tama ng mabilis, dahil halos agad-agad na sasabog ang walang laman. Sa ngayon, napagtanto ni James kung gaano nakakatakot si Wotan. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi tugma kay Wotan kahit na siya ay nagtalaga ng ikapitong yugto ng Omniscience Path at isang bilang ng mga supernatural na sining ng tao. Ang lakas ng espada ni Wotan ay nag-iwan ng peklat sa kanyang katawan na may mga pinsala. Kabanata 4125. Swoosh! Inihagis ni James ang kanyang kamao kay Wotan. Isang walang katapusang anino ang bumalot sa buong lugar, kasama na ang katawan ni Wotan. Patuloy na winuwagayway ni Wotan ang kanyang espada, na naging sanhi ng walang humpay na pagkamit ng sword energy, na winasak ang mga anino sa paligid. Sige. Matapos durugan ang hindi mabilang na mga anino at makawala sa maraming atake ni James, tumigil si Wotan at tiningnan si James, na natatakpan ng mga pinsala at ang buhok ay gulo. Nakangiting sabi niya, hindi na kailangang makipag-away, alam ko na ang lawak ng kakayahan mo. Kung magpapatuloy tayo, siguradong matatalo ka. Sinubukan ni James na ngumiti. Kung hindi dahil sa mga paghihigpit na ipinataw niya sa kanyang sarili at sa katotohanang hindi niya maipatupad ang Chaos Power, hindi siya magiging ganito kaina kapag kaharap si Wotan. Sa pagtingin kay Wotan, na hindi nasaktan at malinis pagkatapos ng labanan, binigyan ni James ng thumbs up si Wotan, na nagsasabing, napakalakas mo. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito kalakas ang isang Quasi-Acme rank. Mahinang tumawa si Wotan at sinabing, hindi ka masama sa sarili mo, pero nagbago ang tono niya, bagaman halos hindi mo ako kayang labanan, hindi mo pa naabot ang pinakamababa para maging kakampi ko. Kaya, wala kang karapatang makipagkumpetensya sa akin tungkol sa Providence dito. Gayunpaman, ang 5-color holy water sa 5-color pond ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa pagtulong sa akin na mapabuti ang aking pisikal na kapangyarihan. Para sa iyo, maaaring ito ay, dahil kaka-rating mo pa lang sa Omniscience Path.
Kung pumasok ka sa lawa at sumipsip ng enerhiya nito, maaari kang maging isang karapat-dapat na kalaban ko. Nang marinig ito, natarante si James. Ano ang sinusubukang gawin ni Wotan? Bakit hindi niya payagan si James na maging kakampi niya pero pinapayagan pa rin siyang pumasok sa five-color pond? Tinitigan niya si Wotan, naghihintay na matapos niya ang kanyang pangungusap. Mabilis na sulyap kay James, sinabi ni Wotan, hindi mabilang na taon na ang nakalipas, ang aking dakilang ninuno ay nagkaroon ng napakagandang relasyon sa isang makapangyarihang tao. May utang siyang pabor sa sangkatauhan, kaya sa pagkakataong ito ay ihaharap ko sa iyo ang Diyos. Isaalang-alang ito bilang aking paraan ng pagbabalik ng pabor ng aking dakilang ninuno. Naunawaan kaagad ni James at sinabi kay Wotan, maraming salamat. Habang nagsasalita siya, tumungo siya sa lawa. Nakapalibot sa kanila ang libo-libong buhay na nilalang. Ang ilan sa kanila ay halos hindi mapigilan ang kanilang pagpupursige na lumakad pasulong upang pigilan si James. Sa sandaling ito, pinahaba ni Wotan ang kanyang espada, kung saan nagmula ang hindi nakikitang sword energy. Malamig niyang sabi, gusto mong pumunta sa pond. Humingi ka muna ng pahintulot sa espadang ito. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ilang mga buhay na nilalang ay tumigil sa kanilang mga hakbang, lumingon kay Leilani at iba pang makapangyarihang mga tao na may parehong ranggo para sa gabay. Si Leilani at ang kanyang mga katapat ay tinatalakay ang bagay sa dilim. Hindi ako makapaniwala na tao ang batang iyon. Ang ikapitong yugto ng Omniscience Path ay nangangahulugang sapat na ang kanyang kapangyarihan. Hindi natin siya hahayaang lumaki pa. Dapat natin siyang pigilan, kung hindi, siya ay magiging isa pang Soren kapag naabot niya ang ikasyam na yugto. Magiging banta ito sa lahat ng lahi. Ang mga kabanata ng aklat ay araw-araw na ina-update, sumali at manatiling naka-update para sa lahat ng mga update sa aklat. Tama, maraming karera ang mayroon ng paghihiganti sa human race. Hindi natin maaaring hayaan siyang makakuha ng kayamanan dito o payagan siyang umalis sa desolate galaxy ng buhay. Ipinagpatuloy nila ang kanilang talakayan hanggang sa magkaroon ng pinagkasunduan. Sumang-ayon silang lahat na kailangan nilang umatake. Wotan, tumayo si Leilani at tumingin kay Wotan, na nakatayo sa himpapawid. Malamig niyang sinabi, malakas ka, ngunit duda ako na kaya mong hawakan ang lahat ng nabubuhay na nilalang ng mag-isa. Huwag subukan, hindi alam. Si Wotan ay hindi natatakot kahit kaunti, kahit na siya ay nahaharap sa napakaraming buhay na nilalang. Tumingin siya kay James, na malapit sa limang kulay na lawa, at pinaalalahanan si James. Bata, halos 10 minuto lang ako makakalaban sa kanila. Nasa iyo na ngayon ang pag-absorb ng lakas hanggat kaya mo. Salamat, sapat na iyon, nang makumplito ni James ang kanyang pangungusap, nawala siya sa pond na may pagkurap. Kabanata 4126. Si Wotan ay medyo tiwala sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay isang bilang ng mga quasi-Acmin figure. Kahit gaano pa siya kalakas, halos 10 minuto lang niya kayang labanan ang mga ito. Buti na lang, sapat na ang 10 minuto para kay James, salamat sa time path na pinagkadalubhasaan niya. Maaari siyang manatili sa time formation ng napakatagal na panahon sa kabila ng pagkakaroon lamang ng 10 minuto sa Outer Realm. Nang makapasok na siya sa limang kulay na lawa, naramdaman niya ang nakakatakot na ingay ng labanan sa labas. Hindi niya pinansin ang lahat ng ito at sa halip ay nagpatawag siya ng time formation. Ang tubig sa lawa ay napuno ng makulay na mga kulay. Ito ay mystical, dahil naglalaman ito ng napakalaking enerhiya. Sa sandaling makapasok siya sa lawa, bumukas ang lahat ng mga butas sa kanyang katawan, masiglang hinihigop ang enerhiya mula sa lawa. Ang enerhiya ay nagpausog sa kanyang pisikal na katawan, na nagbukas ng pagbubukas ng kanyang mga punto ng acupuncture. Ang mga puntong ito, tulad ng mga tuyong ulo ng fountain, ay nagdura ng tubig. Natuwa si James habang lumalakas ang kanyang aura. Sa labas, si Wotan ay nagtalaga ng hindi magagapi na supernatural arts upang mag-set up ng sword path formation sa mga bundok kung saan naroon si James. Siya ay nakikipaglaban sa ilang mga quasi-Acmin, habang ang iba pang mga nilalang ay umaatake sa formation. Dahil kailangang hatiin ni Wotan ang kanyang pagtutok sa pagitan ng labanan at pagpapanatili ng kapangyarihan ng Pormasayon,
nagambala siya sa maraming pagkakataon, na nagdulot sa kanya ng maraming pinsala. Kahit na ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay nakakatakot at lumampas kay James, siya ay inilagay pa rin sa isang mahirap na sitwasyon ng grupong ito ng mga makapangyarihang figure. Pilit niyang nilabanan ang kanilang opponents iba. Lumipas ang oras, minuto sa minuto, segundo sa segundo. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Maraming mga quasi-Acmin ang nagtipon at naglunsad ng isang opponents iba laban kay Wotan ng sabay-sabay. Nag-defensive si Wotan. Ang enerhiya ng sword ay nagmula sa kanyang espada, nilamon ng mga alon ng langit at lupa. Sa isang kalayuan mula sa kanya, ang isang bilang ng mga quasi-Acmin ay nagkonsentre ng kanilang kapangyarihan, na bumubuo ng isang magaan na haligi. Sinira ng haligi ang lahat ng sword energy ni Wotan. Nang makita ang nakakatakot na haliging ito, iningatan ni Wotan ang kanyang espada. Itinulak niya pasulong ang kanyang mga kamao, nagkamit ng isang nakakatakot na enerhiya na pinilit na lumakad pasulong upang harapin ang nasa maliwanag na haligi. Ang dalawang enerhiya ay nagbanggaan at nagdikit sa isa't isa sa gitna ng hangin. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, si Wotan ay mas mahina kaysa sa sama-samang kapangyarihan ng mga quasi-Acmin na ito, na naging dahilan upang ang kanyang sariling haligi ay patuloy na dumausdas pababa. Mga kabanata ng aklat araw-araw na ina-update, sumali at manatiling update para sa lahat ng mga update sa aklat. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon bago niya mabilis na iniwasan ang haligi. Ang haligi ay bumagsak sa direksyon ng sword path formation. Habang ang formation ay talagang itinatag ni Wotan, hindi pa rin ito kakayanin ang isang alyansa sa pagitan ng mga quasi-Acmin figure. Ang Porma Sion ay nawasak sa isang iglap. Bago pa man dumampi ang haligi sa Porma Sion, nagsimula ng gumuho ang mga bundok sa ibaba niya. Nasa tuktok si James, na nasa kanyang time formation pa lang. Bagamat 10 minuto lamang ang lumipas sa Outer Realm, nilubog sandali ni James ang sarili sa pond sa tulong ng time formation. Inubos niya ang bawat segundo sa pamamagitan ng baliw na pagsipsip ng enerhiya nito, na nagpapahintulot sa kanyang pisikal na kapangyarihan at aura na lumaki. Hindi na matangkad ang kulay ng pond. Ito ay ngayon mapurol at karaniwan, tulad ng anumang ordinaryong tubig. Walang gaanong lakas ang natitira sa loob. Kabanata 4127. Sa sandaling ito, naramdaman ni James na nasira ang time formation na kanyang itinayo. Ang pagkabasag na ito ng Porma Sion ay sinundan ng isang malakas na haligi ng liwanag. Agad siyang pumasok sa ikapitong yugto ng Omniscience Path at naglabas ng puting liwanag mula ulo hanggang paa, na naging isang maliwanag na haligi. Umakyat ang liwanag na haligi, sinalubong ang nahuhulog na haligi. Pumalakpak. Nagsalpukan ang dalawang puwersa, na nagbuga sa mga tipak. Ang nagresultang produkto ng banggaan ay napakalakas na winasak nito ang buong lugar, na naging isang walang laman na lugar. Sa susunod na sandali, gayunpaman, lahat ay nakuhang muli. Lumitaw si James sa abot tanaw. Ang malagim na sugat ay tumama sa kanyang buong katawan. Nabali ang isang paa niya. Nakatayo siya ng ganoon sa hangin, humihingal at nagha-hyperventilate. Kahanga-hanga, hindi maiwasan ni Wotan na humanga sa lakas ni James. Ito ay isang puwersa na pinagsama-samang ginawa ng hindi bababa sa 20 quasi-Acmins, ngunit nagtagumpay si James sa pag-atake. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na si James ay nakinabang ng malaki mula sa 5 kulay na lawa. Ang kanyang pisikal na lakas ay mas malakas kaysa dati, at gayon din ang kanyang Omniscience Path. Sa paghusga mula sa kanyang aura, ang batang ito ay malamang na nakarating sa kalagitnaan ng ikapitong yugto ng Omniscience Path, bulong ni Wotan sa kanyang sarili, na sinundan ng isang panaghoy, malamang na mahirap ito. Dahil ang cultivation path para sa mga tao ay natapos na, ang paglinang sa Omniscience Path ay halos imposible. Bago maputol ang landas na ito, ang enerhiya sa lawa na ito ay sapat na upang payagan ng isang tao ng ikapitong yugto na makatuntong sa ikawalo. Si James ay natatakpan ng mga pinsala, ngunit ang kanyang aura ay hindi, sa anumang paraan, na pinsala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tumawa siya ng malakas, parang baliw. Hindi ka panipaniwala. Naging solemn na ang ekspresyon ni Leilani, habang sinabi niyang, kaunting panahon lang at naabsorb na niya ang napakalaking bola ng enerhiya.
Ang kanyang pisikal na katawan at omniscience path ay parehong bumuti. Malungkot ang hitsura ni Winston Dalibor. Malamig niyang sabi, "Charge ahead." Wasakin siya. Sa isang iglap, ilang quasi-akmin ang namumukod tango. Bumungad sa kanila ang nakakatakot na aura. "Bata, ibinalik ko ang pabor ng aking dakilang ninuno. Good luck sa unahan, at makikita-kita kapag nakita kita." Hindi na nagtagal si Wotan. Tumalikod na siya para umalis. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa lugar kahit nawala na siya sa himpapawid. "Sana magkita tayong muli sa Desolate Galaxy. Oo, at manatiling buhay, hindi ba? Pagbutihin ang iyong kapasidad sa oras na mayroon ka. Sana, maglaban ulit tayo sa Ultimate Battle." Lalong lamambat ang boses ni Wotan hanggang sa tuluyan na itong mawala. Pagkaalis ni Wotan, isang dakot na buhay na nilalang ang pumaligid kay James. Naramdaman din ni James na ang lugar na ito ay tinataka ng napakalaking kapangyarihan. "Anong pinagtatawanan mo?" Malamig na tanong ng isang buhay na nilalang. Napatigil si James sa paggigikjek at mahinahong sumagot, "Not much, basta mas malakas ako ngayon, kaya hindi ko maiwasang ma-excite dito. Kung ito ay tulad ng ibang panahon sa nakaraan. Naghanap na sana ako ng makapangyarihang taong makakalaban ko. Para lang subukan ang mga bagay-bagay, alam mo na. Pero ngayon." Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid bago sinabing, "I'm not keen on being surrounded. Sa tingin mo, isang space seal lang ang makakapigil sa akin." Sa panahon ng isang sitwasyong pang-emergency tulad nito, walang pakialam si James. Inilabas niya ang malevolent sword. Ipinatawag ang lahat ng kanyang lakas, pilit niyang sinira ang space seal. Mahal kong lahat, ang Desolate Galaxy ay nabuklod na. Isang buhay na nilalang lang ang makakalabas na buhay. Nawala si James, ngunit nanatili ang kanyang boses. Hindi niya nakalimutang mag-udyok ng kaguluhan kahit na matapos ang kanyang matagumpay na pagtakas. Kabanata 4128. Nakatakas si James. Nakuha niya ang Providence na nagtaas ng kanyang omniscience path at pisikal na kapangyarihan sa susunod na antas. Ngunit napakaraming buhay na nilalang at makapangyarihang figure na kahit si Wotan, isa sa nangungunang 10 numero sa Chaos Rankang, ay maaari lamang silang pigilan sa loob ng 10 minuto. Nagtitiwala si James sa kanyang mga kakayahan, ngunit hindi sapat na mayabang upang labanan ang napakaraming makapangyarihang figure ng sabay-sabay. Umalis siya sa bilis ng kidlat. Ginamit niya ang space path para umalis at binura pa ang mga bakas ng path para hindi nila maramdaman ang lokasyon niya. Napakalaki ng Desolate Galaxy. Pagkaalis ni James, nagpakita ulit siya sa malayong lugar. Muli, pumasok siya sa isang masukal na kagubatan. Umupo siya sa isang malaking sanga ng puno na nakalagay sa lotus para maramdaman ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Tunay na lumakas ang kanyang pisikal na kapangyarihan matapos isawsaw ang sarili sa 5 kulay na lawa. Bumaba ang kilay, mahinang ungol niya. Napakahirap nito. Ang enerhiya ng 5 kulay na lawa ay maihahambing sa prutas ng buhay, ngunit ang kanyang ranggo ay bumuti lamang ng kaunti. Pinasigla nito ang kanyang determinasyon. Gaano man ito kahirap, patuloy siyang maglilinang, dahil siya na lamang ang tanging pag-asa na natitira sa mga tao. Mapanindigan man o hindi ng mga tao ang kanilang sarili sa Greater Realms, muli man siyang makipagtulungan kay Thea o hindi, mapabago man niya ang kapalaran ng sangkatauhan bago pa malaman ng Greater Realms, ang lahat ng ito ay ganap na nakadepende sa kanya. "Thea, nasaan ka?" Nakatitig si James sa mabituing langit. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Sa universo kung saan siya naruroon, ang kanyang cultivation base ay ang pinakamataas, siya ay halos hindi magagapit. Ngunit ngayon na siya ay nasa Greater Realms, malayo siya sa pagiging isang tunay na makapangyarihang figure. Ang kanyang karapatang magsalita ay limitado hanggang sa siya ay matagumpay na maging isang akmin. Huminga ng malalim si James. Wala siyang panahon para isipin ang masalimuot na paksang ito. Sa ngayon, ang pinakakagyat na bagay ay ang mabuhay at makalabas ng Desolate Galaxy ng buhay. Ang bilang ng mga makapangyarihang figure sa kalawakan ay kasing dami ng mga ulap sa kalangitan. Nasaksihan niya ang kahanga-hangang kadakilaan ng Wotan. Kahit na tumaas na ngayon ang kanyang ranggo, hindi pa rin siya kumpiyansa na kaya niyang talunin si Wotan, lalo pa siyang patayin.
Si James ay nasugatan mula sa labanan, kung saan pinili niyang pilitin na labanan ang sama-samang pag-atake ng ilang quasi-Akmins. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na dami ng mga pinsala, at gayon din ang kanyang loob. Umupo siya sa sanga ng puno at nagpatuloy sa pagpapagaling sa mga sugat na iyon. Ipinatawag niya ang landas ng buhay, na nagpapahintulot sa isang napakalaking halaga ng sigla na kunin ang kanyang mga pinsala. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, ang mga pinsala ay unti-unting gumaling sa kanilang sarili. Kasabay nito, tinawag niya ang Chaos Power upang sugpuin ang mga enerhiya na sumalakay sa kanyang sistema, na hinahabol sila. Bumuti ang kanyang kalagayan. Makalipas ang halos 100 taon, ganap na gumaling ang kanyang katawan. Tumalon siya, muling lumitaw sa langit. Iniunat ang kanyang mga kasukasuan, muling naglabas ng nakakatakot na enerhiya ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang mga kamao, pinaghahampas iyon sa kawalan. Ang purong pisikal na kapangyarihan ay naging isang mahina at puting kamao. Inatake ng kamao na ito ang pagbuo ng Desolate Galaxy, na nagdulot ng malakas na tunog. Kabanata 4129. Isang pagsabog ang naganap sa abot tanaw. Ang kamao na nilikha ni James ay hindi nakapinsala sa pagbuo. Sa halip, ang hindi magagapi na enerhiya ay nagkatawang tao mula sa abot tanaw at tumungo sa direksyon ni James. Mabilis itong naiwasan ni James. Pumalakpak. Isang napakalaking bangin ang lumitaw sa ibaba niya. Ang lakas ng formation. Kung tumama sa akin itong napakalaking bola ng enerhiya, napunit na sana ang balat ko. Kung nakaligtas ako, iyon ay. Huminga ng malalim si James. Hindi na siya nagtagal. Itinago niya ang sarili niyang aura at pumasok sa isang invisible mode, malapit sa core area. Sa Desolate Galaxy, ang bawat buhay na nilalang ay mayroon lamang 3,000 taon upang mabuhay. Maaari lamang pumatay ng iba upang madagdagan ang kanilang buhay. Kung hindi, mabuburst sila ng formation kapag tapos na ang kanilang limitasyon sa oras. Si James ay wala ring matigas na damdamin. Siya ay tulad ng Diyos ng kamatayan, umaani ng kamatayan mula sa mga buhay na nilalang habang siya ay naglalakad sa kadiliman. Napakaingat niya, inaatake lamang ang mga hindi sapat na mataas ang ranggo. Malamang na pinatay niya ang hindi bababa sa 1,000 sa kanila. Tulad ng para sa galaxy, ito ay nasa ganap na kaguluhan. Bukod sa mga nabubuhay na nilalang na nakipag-alyansa sa iba, ang mga natitirang figure ay nag-aaway at nagpapatayan. Ang mahihina ay inalis, paulit-ulit. 10,000 taon na ang lumipas. Ang bawat sulok ng galaxy ay nasa isang estado ng digmaan. Bawat segundo, isang buhay na nilalang ang namamatay ng malagim. Ang mahihina ay nalipol. Ang mga naiwan ay may kakayahan, at pinagkadalubhasaan ang ilang anyo ng supernatural na sining, at nagkaroon ng paraan upang panatilihing buhay ang kanilang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng 10,000 taon ng matinding labanan, marami pa ring nabubuhay na nilalang sa galaxy. Magtatagal pa rin hanggang sa tunay na matatapos ang laban na ito. Ito ay dahil maraming buhay na nilalang ang nagtatago pa rin sa dilim, umaasang makakatakas sa swerte. Ang pagbuo ng Desolate Galaxy ay bumagsak lamang ng 1%. Sa madaling salita, aabutin pa ng 1,000,000 taon bago makontrata hanggang sa kaibuturan ang pagbuo, ibig sabihin, magaganap lamang ang huling labanan pagkatapos ng 1,000,000 taon. Ang pagbuo ay pipilitin ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na tumutok sa gitna nito. Kapag nandoon na silang lahat, magiging zero-sum game ito. Wala ng mga alyansa ang mananatili. Sa buong 10,000 taon din na ito, nakapatay din si James ng maraming buhay na nilalang, na nakakuha ng mas mahabang buhay. Ang haba ng buhay na naipon niya ngayon ay magbibigay daan sa kanya na mabuhay hanggang sa matira ang core area. Lahat ng tao, isang boses ang kumalat sa buong galaxy. Pagkatapos ng 10,000 taon ng labanan, ang mga natitira ay ang mga tunay na may kakayahan. Mag-ingat, dahil magkakaroon ng isa pang probisyon sa kalawakan. Mga kabanata ng aklat ito ang tinig ng buhay na nilalang na nasa likod ng lahat ng ito. Nang marinig ang salitang Providence, naging excited si James. Ang huling pagkakataon na lumitaw ang isang Providence, ito ay 10,000 taon na ang nakalilipas.
Malaki ang pakinabang niya sa naunang kayamanan, kapwa sa kanyang ranggo at kapangyarihan. Kung makakakuha siya ng kaunti pang mga providences, tiyak na tataas ang kanyang rate ng kaligtasan. Ang providence sa oras na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ito ay magiging isang supernatural na sining, na naiwan ng isang Kylem Acme ng Greater Realms. Naniniwala akong narinig na ninyong lahat ang tungkol sa mahabaging daan na guro. Ito ang kanyang pamana. Isang nakakatakot na supernatural na sining. Sa Desolate Galaxy, mayroong isang palasyo na tinatawag na Palace of Compassion. Ang sinumang makakahanap ng Palace of Compassion ay gagantimpalaan ng supernatural na sining ng Compassionate Pathmaster. Kung makukuha mo man o hindi ang gusto mo ay higit na nakadepende sa iyong swerte at probidensya. Umalangaw-ngaw ang boses sa tabi ng eardrums ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Kabanata 4130 The Compassionate Pathmaster. Sino ba itong lalaking ito? Walang ideya si James. Nakilala lamang niya ang makapangyarihang mga figure sa Greater Realm sa kasalukuyang sandali, hindi ang mga lumitaw sa nakaraan. Gayunpaman, alam niya kung gaano kalakas ang isang Kylem Acme. Ito ang kilalang tugatog ng paglilinang. Walang sinuman sa Greater Realm ang nakarating dito. Ngayong lumitaw na ang legacy ni Kylem Acme, maraming makapangyarihang tao ang nabighani. Maging ang mga galing sa sobrang lahi ay naakit sa pamana. Ang mahabaging palasyo, nasaan na yun? Bulong ni James sa sarili. Ang nabubuhay na nilalang na nagsalita ay nagsabi lamang sa kanila na ang palasyo ay nasa Desolate Galaxy, ngunit inalis ang mga detalye na nauukol sa lokasyon nito. Gayunpaman, dahil ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa kalawakan ay pinakamakapangyarihang mga figure, ang paghahanap ng isang palasyo sa Stone Realm ay magiging isang madaling gawain, lalo na ang isang palasyo sa Desolate Galaxy. Binuksan ni James ang kanyang Divine Sense. Ang kanyang Divine Sense ay kumalat sa paligid na parang mga ripples. Lahat ng nangyari sa mga lugar kung saan naantig ang kanyang Divine Sense ay lumabas sa kanyang isipan. Nalaman ni James na ang kanyang Divine Sense ay hindi nakakalimutan sa halos 100 lugar sa galaxy. Ito ay syempre, hindi kasama ang pangunahing lugar, ang Desolate Grand Canyon. Habang nag-scan ang kanyang Divine Sense sa galaxy, ganoon din ang ginagawa ng ibang mga nilalang. Gayunpaman, tulad ng conclusion na ginawa ni James, mayroong humigit kumulang 100 lugar sa loob ng galaxy na hindi maabot sa pamamagitan ng kanilang senses. Kaya, walang paraan upang masabi kung ang Compassionate Palace ay isa sa kanila. Hindi rin makasigurado si James. Ang tanging paraan upang malaman ay subukan, isa-isa. Nagtungo siya sa isang makasaysayang labi na matatagpuan sa karagatan. Ang karagatan ay kakaiba. Ang tubig dagat ay hindi asul, ngunit itim. Ang mga itim na ambon ay lumutang mula sa tubig. Ang mga ambon ay namuo sa hangin, tumangging kumalat. Dahil dito, ang lugar ay mukhang kakaiba. Ang base ng dagat ay ang hindi napasok ng Divine Sense ni James. Lumitaw si James sa himpapawid. Kasabay nito, sumugod ang mga buhay na nilalang patungo sa lugar. Nang makita si James, ang ilan sa kanila ay tumalikod at umalis. Ipinamalas ni James ang kanyang nakakatakot na kakayahan ng labanan niya si Wotan 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi lamang siya nakatanggap ng isang providence at nakaligtas sa isang sama-samang pag-atake ng 20 quasi Acmens, ngunit nakaligtas din siya ng buhay. Nakakatakot talaga ang figure na ganyan. Kung ang isa ay kinuha ni James, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan lamang. Gayunpaman, si James ay walang oras para pakialaman ang mga buhay na nilalang na ito. Lumulutang siya sa ibabaw ng dagat. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang selyo ang lumitaw sa kanyang palad, na nagdulot ng napakalaking enerhiya. Kasunod nito, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, na naging sanhi ng malakas na enerhiya na nalilikha mula sa kanyang palad upang masakop ang buong karagatan. Ang tubig ay humalo at lumipad patungo sa isang malayong lugar. Ipinatawag ni James ang kanyang ilaw upang pilit na lumayo sa mga tubig na ito. Sa kawalan ng gayong tubig, ang natitira ay mga kalbong bundok. Ang ilang mga bundok ay nawasak, habang ang ilang walang basehang kalaliman ay lumitaw sa lupa. Kabanata 4131. Tumingin si James sa ibaba.
Sa huli, damapo ang kanyang tingin sa isang sirang pormasayon. Paghakbang sa kawalan, naglakad siya pababa at lumitaw sa labas ng pormasayon. Nakatutok siya rito. Malalim ang pagkakabuo. Kahit na ito ay isang sirang pormasayon, mayroon itong kapangyarihang wasakin ang mundo. Kahit na ang isang quasi-Akmin ay nakulong dito, siya ay papatayin kaagad sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Gayunpaman, natutunan ni James ang Planet Desolation Formation inscription. Naunawaan niya ang pinaka-primitive na anyo nito. Gaano man kalalim ang isang pormasayon, ito ay hinango mula sa pinaka-primitive na inscription. Ngayon, kailangan lang niya ng ilang oras para masira ang formation. Paano na? Pwede mo bang sirain ang formation? Habang nakatitig si James sa formation, may boses na nagmula sa likod. Hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman na si Wotan iyon. Nagmamadaling lumapit si Wotan at humarap kay James. Magkatabi siyang napatingin sa pormasayon na nasa harapan niya. Sa kasamaang palad, masyadong malalim ang pormasayon para maintindihan niya. Pagtingin sa pormasayon sa harapan niya, ngumiti si James at sinabing, maaari kong sirain ang pormasayon, ngunit hindi tiyak kung ang palasyo ng pagkahabag ang nasa pormasayon o hindi. By the way, sinulyapan ni James si Wotan at nagtanong, sino ang mahabaging daan na guro? Nalilito, tinitigan ni Wotan si James at nagtanong, hindi mo pa ba narinig ang tungkol sa mahabaging daan na guro? Umiling si James. Dahil hindi siya isang buhay na nilalang ng Greater Realms, paano niya malalaman kung sino ang Compassionate Pathmaster? Paliwanag ni Wotan, actually, hindi ko rin alam masyado. Ang alam ko lang may ganoong kapangyarihan sa kasaysayan. Matagal nang umiral ang Compassionate Pathmaster. Siya ay isang buhay na nilalang na ipinanganak bago pinamunuan ng Space Race ang Greater Realms. Pagkatapos ng Space Race na dominado ang Greater Realms, nawala siya. Walang nakakaalam kung patay na siya o nagpunta sa ibang lugar. Nakita lang ni Wotan sa mga sinaunang scroll ang talaan ng Compassionate Pathmaster, kaya hindi niya alam ang mga detalye. Hindi na nagtanong pa si James. Nagtanong muli si Wotan, gaano katagal pa ang kailangan mong sirain ang pormasayon? Bagamat makapangyarihan si Wotan, wala siyang gaanong alam tungkol sa mga pormasayon. Maaari niyang basagin ang mga normal na pormasayon, ngunit kapag nahaharap sa ganoong malalim na pormasayon, wala siyang pag-asa. Mga 10 taon, sagot ni James. Ang 10 taon ay ang 10 taon ng panlabas na kaharian. Kung gusto ni James na sirain ang formation, kailangan niyang gamitin ang time formation at unawain ang mga pagbabago sa formation inscriptions. Ang 10 taon ay hindi isang mahabang panahon. Hihintayin ko ang iyong magandang balita, sabi ni Wotan. Hindi nag-atubili si James. Sabay-sabay, naglagay siya ng time formation sa paligid niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang maunawaan at suriin ang prinsipyo ng pagbuo sa time formation. Sa kabilang banda, hinintay ni Wotan si James sa parehong lugar. Sa isang kisap mata, 8 taon ang lumipas. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang time formation. Ayon sa inisyal na pagtatansya ni James, kailangan niya ng 10 taon. Gayunpaman, natapos lamang siya ng 8 taon upang masira ang pormasayon. Tuwang-tuwa, nagtanong si Wotan, paano ito? Sinira mo ba ang formation? Hindi dali-daling binuksan ni James ang formation. Hindi karaniwang tao si Wotan, kaya hindi sigurado si James na matatalo niya si Wotan. Kaya, kailangan nilang magkasundo sa paghahati ng mga kayamanan at pagkakataon. Saglit na nag-isip si Wotan bago sinabing, hindi pa natin alam kung Palace of Compassion na ang nabuo, pero kung lilito ang Palace of Compassion, maraming powerhouse ang darating. Kung tayo ay magtutulungan, makakamit natin ang mga kayamanan. Alam ito ni James. Ito ay walang sinasabi. Wala akong kakayahang kunin ang mga kayamanan ng mag-isa. Ang bagay ay, paano natin hahatiin ang mga kayamanan? Bakit hindi natin pag-usapan ito pagkatapos nating mahanap ang palasyo ng pagkahabag? Tumingin si Wotan kay James, hinahanap ang opinyon ng huli. Kabanata 4132. Walang pakialam si James na makipag-alyansa kay Wotan dahil gusto rin niyang makipag-alyansa sa huli. Gayunpaman, bago sila mag-alyansa, kailangan nilang pag-usapan kung paano hatiin ang mga kayamanan.
Pag-usapan natin kung paano hahatiin muna ang mga kayamanan. Sa pagtingin kay Wotan, sinabi ni James, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, ngunit mas mabuti para sa ating dalawa sa ganitong paraan. Paano kung hatiin ng pantay-pantay? Saglit na nag-isip, sinabi ni Wotan, pagkatapos lumitaw ang mga kayamanan, kunin natin ng patas ang kailangan natin. Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi. Ano ang gusto mo kung gayon? Sumagot si James, nasira ko ang formation, at tiwala akong masisira ko ang anumang formation sa Planet Desolation. Kaya, ang paghahati ng pantay ay hindi patas sa akin. Dapat kong kunin ang higit pa nito at piliin muna ang mga bagay. Tunay ngang malakas si Wotan, ngunit sa paningin ni James ngayon ay isa lamang siyang palaban. Nang marinig iyon, napaisip si Wotan. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, tumanggo siya at sinabing, sige. Samang-ayon ako dito. Magkaroon tayo ng isang masayang pagtutulungan. Napangiti si James. Bilasan mo at buksan ang porma sayon, wika ni Wotan. Sa kabilang banda, ngumiti si James. Bakit ko bubuksan ang formation? Kung bubuksan ko ang porma sayon, maaaring pumasok ang ibang mga nilalang. I'll enter the formation with you. Hinayla si Wotan, naglakad si James patungo sa formation. Lumitaw bago ang porma sayon, ikinaway niya ang kanyang mga kamay, at isang kakaibang inskripsyon na sigil ang lumitaw sa kanyang mga palad. Pumasok ang sigil sa porma sayon. Isang bitik ang agad na lumitaw sa porma sayon sa unahan nila. Hinayla ni James si Wotan kasama niya at pumasok sa crack. Napakalaki ng porma sayon, at maraming panganib sa loob. Gayunpaman, naunawaan ni James ang mga prinsipyo ng pagbuo. Habang naglalakad sa porma sayon, hindi sila nakatagpo ng anumang panganib. Maraming buhay na nilalang ang nanunood sa eksenang ito. Masyadong makapangyarihan ang 49. Nagawa pa niyang sirain ang formation sa Planet Desolation. Ngayon, 49 ay nagtutulungan kay Wotan. Hindi ito magandang balita sa amin. Tama iyan. Kung nagtutulungan sila, sino sa Planet Desolation ang makakatalo sa kanila? Kalahati. Sa labas na kaharian, umuungal ang mga talakayan. Nang makita ang eksenang ito, ang mga buhay na nilalang ay naging puno ng pag-aalala. Samantala, pumasok na sina James at Wotan sa porma sayon. Pagkatapos nilang dumaan sa porma sayon, ilang sinaunang guho ang lumitaw sa kanilang paningin. Bago ang mga ito ay mga guho, at sa mga guho, ang mga gumuhong gusali ay makikita. Ginamit ni James si Zen para i-scan ang lugar. Sa mga sinaunang guho na ito, wala. Maging ang Empyrean spiritual energy ay natuyo. Nagpapalitan ng tingin, sabay na sinabi ng dalawa, wala lang. Nakangiting sabi ni James, kung wala dito, sa ibang lugar tayo. Maghanap tayo ng bawat lugar. Sigurado akong mahahanap natin ito. Manamham. Tumanggo si Wotan. Pagkatapos, pinili nina James at Wotan na umalis sa lugar. Pagkaalis nila sa formation, hindi sila nagtagal. Nagmamadali silang pumunta sa susunod na lugar na hindi nakita ni Zen. Sa panahong ito, maraming powerhouse sa Planet Desolation ang naghahanap ng Palace of Compassion. Lahat sila ay gustong makuha ang pamana na iniwan ng Compassionate Pathmaster. Gayunpaman, hindi nila naiintindihan ang mga porma sayon sa Planet Desolation sa lahat. Kahit na ang mga powerhouse na may mataas na kaalaman sa mga porma sayon ay hindi naiintindihan ang mga ito. Naintindihan ni James ang mga porma sayon dahil kaya niyang gawing rules ang lahat. Para sa kanya, ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay maaaring maging mga tuntunin. Kabanata 4133. Bukod dito, tinuruan din ni Soren si James ng ilang mahirap na inscription sa pagbuo. Si James at Wotan ay patuloy na naglakbay sa Planet Desolation. Sunod-sunod silang lumitaw sa mga sinaunang guho. Sa bawat oras na lumitaw sila sa isang sinaunang guho, gugugol si James ng ilang oras upang sirain ang porma sayon. Sa isang kisap mata, nahanap na nila ang 10-10 sinaunang guho at nabasag ang 10-10 porma sayon. Gayunpaman, walang anuman sa mga porma sayon. Walang kahit isang dissenting elixir, pabayaan ang Palace of Compassion. Maraming nabubuhay na nilalang sa unahan. Sa tuktok ng isang bundok, tumingin si Wotan sa ibaba,
at sa ilalim ng kanyang mga pandama, naramdaman niya ang isang malakas na porma sayon sa lalim ng bundok kung saan maraming nabubuhay na nilalang ang nagtitipon. Ang mga buhay na nilalang na ito ay mga powerhouse, kabilang si Prinsesa Leilani ng lahing Anghel, Winston ng lahi ng Doom, at Sigmund ng lahing Diablo. Nakilala silang lahat noon ni James, ngunit may iilan na hindi pa niya nakikilala. Bagamat hindi pa niya nakilala ang mga ito, alam niyang nasa quasi-acme rank sila dahil makapangyarihan ang kanilang mga aura. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, "I'm from the human race. Nakuha ko ang mga kayamanan noong nakaraan, at gusto nila akong patayin. Kung magpapakita ako ngayon, iniisip ko kung sasalakayin nila ako." Mahirap sabihin. Nakatayo sa tabi ni James, tumugon si Wotan, "Alam kong maraming lahi ang may sama ng loob sa human race. Masyadong malaki ang potensyal ng human race. Kaya, maraming mga lahi ang naglagay ng maraming pagsisikap upang lipulin ang human race. Iyon ang dahilan kung bakit nila tinatakan ang primordial realm of the human race at pinutol ang cultivation path ng human race. Dapat mong malaman kung gaano kalaki ang presyo na kailangang bayaran ng 10 great races kapag pinutol nila ang cultivation path ng human race." Nang marinig iyon ni James ay nagdilim ang kanyang mukha at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Balang araw, ang lahi ng tao ay babangon sa Greater Realms at sasakupan ang isang lugar sa Greater Realms. Naramdaman ni Wotan ang matinding pananampalataya kay James. Walang sama ng loob si Wotan sa human race, kaya inaliw niya, "No need to rush. Marami kang potensyal. Kung hindi naputol ang cultivation path, isa ka sanang nangungunang powerhouse sa Greater Realms. Gayunpaman, naabot mo na ang gitnang yugto ng Omniscience Path na ikapitong yugto. Napakahusay mo na." Sa pagsasalita tungkol dito, naisip ni Wotan ang Blithe Omniscience. Siya nga pala, ang human race ay may napakalakas na signature skill. Ito ay ang Blithe Omniscience. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa panghuling Providence ng Planet Desolation, Primal Mantra. Sa pagkakaalam ko, ang Blithe Omniscience ay nasa mga kamay ng walang katulad na human race. Nang marinig iyon, napatingin si James kay Wotan. Tunay na may kaalaman si Wotan. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan," sabi ni Wotan, "hindi ito lihim sa Greater Realms." Nakakatakot si Soren noon. Ang kanyang kakayahan ay nasa top 10 sa Greater Realms at top 3 sa Chaos Sage ranking. Nangungunang 3 sa Chaos Sage ranking. Natigilan si James. Ang Chaos Gold rank ang may pinakamataas na awtoridad sa Greater Realms. Ang sinumang makapasok sa nangungunang 3 ng Chaos Sage rank ay dapat na napakalakas. Tama iyan. Nasa top 3 siya. Napakalakas niya. Siya ay nasa nangungunang 3 ng Chaos Sage rank at nasa Omniscience Path 9th stage. Ang kanyang katawan ay walang kamatayan. Walang buhay na nilalang sa Greater Realms ang makakapatay sa kanya. Ang mga nabubuhay na nilalang ay makakagawa lamang ng isang plano upang bitag at itatak siya sa isang porma sayon, sinusubukang ubusin ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit ng porma sayon. Hindi napigilan ni Wotan ang mapabuntong hininga. Pagkatapos, tumingin siya kay James at sinabi, "Hanggat papasok ka sa Omniscience Path ika-8 yugto, pumunta sa santuwaryo ng Cloud Race sa likod ng bundok, pumasok sa porma sayon, hanapin si Soren, na nakakulong sa santuwaryo, at makuha ang Blithe Omniscience mula kay Soren, ang iyong kakayahan ay bubuti at ang human race ay babangon sa Greater Realms." Hindi tumugon si James sa sinabi ni Wotan. Nang dumating si James sa Greater Realms mula sa kanyang orihinal na mundo, nagpakita siya sa porma sayon kung saan naroon ang nakakulong na si Soren. Gayunpaman, hindi nagtiwala sa kanya si Soren. Ito ay dahil nilinang ni James ang chaos power ng Doom Race. Binigyan ni Soren si James ng isang gawain, at iyon ay ang hanapin ang 10 susi para buksan ang porma sayon at palabasin siya. Pagkatapos, ibibigay ni Soren kay James ang Blithe Omniscience. Nakuha na ni James ang Ket ng Cloud Race. Ang iba pang 9 na susi ay nasa kamay ng 9 Great Races. Ang pagkuha sa kanila ay napakahirap. Kabanata 4134 na binanggit ni Wotan si Soren. Makapangyarihan ang Omniscience Path ni James.
Kung makukuha niya ang Blythe Omniscience mula sa mga kamay ni Soren, magiging mas malakas siya. Gusto niyang makuha ang signature skill ng human race, Blythe Omniscience. Pagkatapos linangin ang Blythe Omniscience, bilang karagdagan sa kanyang Omniscience Path, ang kanyang kakayahan ay mapapabuti. Sa kasamaang palad, naging maingat si Soren. Mahirap makuha ang Blythe Omniscience mula sa kanya. Lumitaw sa bulubunduking ito, pinagmasdan nina James at Wotan ang mga buhay na nilalang sa lalim ng bulubundukin. Tara na. Walang dapat ipag-alala, sabi ni Wotan, kung may mangyari man, we can face it together. Ngayon, nagsimula na ang free-for-all battle royale. Ang mga nabubuhay na nilalang ng Planet Desolation ay hindi magkakaisa. Hindi natakot si James. Nag-aalala lamang siya na pagkatapos makipagtambol kay Wotan sa interes ng mga benepisyo, sa kalaunan ay ipagkanulo siya ni Wotan. Kung kasama ni Wotan si James, hindi na kailangang matakot si James sa ibang powerhouses. Sa mga salita ni Wotan, panatag si James. Unang nagsalita si Wotan at tinungo ang lalim ng bulubundukin. Sa isang hakbang, narating niya ang lalim ng bulubundukin. Bagamat hindi pa dumarating ang kanyang katawan, malakas ang boses nito. Gaano kasigla? Dahil napakaraming nabubuhay na nilalang dito, dapat narito ang palasyo ng habag. Dahil malakas ang boses ni Wotan, libo-libong buhay na nilalang ang lumingon sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Pagkatapos, nakita nila si Wotan na naglalakad patungo sa kawalan. Sabay-sabay, nagdilim ang mga ekspresyon ng mga buhay na nilalang. Nakita nila si James sa likod ni Wotan, at tuluyang nagbago ang mga ekspresyon nila. Ang sabi ng chismis ay nakipag-alyansa si Wotan sa 49. Mukhang totoo ang chismis. Wala na tayong pagkakataon. Kung magkatrabaho silang dalawa, sino ang makakalaban sa kanila sa Planet Desolation? Maraming buhay na nilalang ang gustong umatras. Kung sila Wotan at James ay nakipaglaban dito, maraming buhay na nilalang ang mamamatay. Sa kabilang banda, si Leilani, Winston, at iba pang mga powerhouse ay may malubhang ekspresyon. Sa lugar na ito, libo-libong buhay na nilalang ang nagtipon. Dama po ang mga tingin nila kina Wotan at James. Inihahanda nila ang kanilang mga sarili at buong alerto kung sakaling magdesisyon sina Wotan at James na labanan sila. Gayunpaman, hindi sila sinalakay nina James at Wotan. Ang dalawa sa kanila ay may tiwala sa kanilang mga kakayahan, ngunit hindi sila walang ingat. Hindi sila magsisimula ng isang labanan kapag libo-libong buhay na nilalang ang narito. Bumulong si Wotan kay James sa tabi niya, kung maaari, huwag kang mag-away dito. Subukang lumapit sa Pormasayon at mag-isip ng paraan para masira ito. Pagkatapos, pumasok sa Pormasayon at kunin ang mana. Sige, bahagyang tumanggo si James. Natapakan ng dalawa ang kawalan at naglakad pasulong. Sabay-sabay silang lumitaw sa langit sa labas ng Pormasayon. Dahan-daang bumaba mula sa langit ang kanilang mga katawan at panay ang paglipag sa lupa. Maraming buhay na nilalang ang nakapaligid sa kanila. Nang bumagsak ang dalawa sa lupa, agad na umatras ang mga nakapaligid na nilalang at gumawa ng isang malaking bakanteng espasyo. Sa dalawa, ang isa ay nasa nangungunang 10 ng Chaos Gold rank, at ang isa ay maaaring labanan ng higit sa 20 pag-atake ng isang quasi-Akmin. Pareho silang hindi mga taong ma-provoke. Iniskan ang kanyang paligid, naglakad si James patungo sa Pormasayon at lumitaw 10 metro bago ang pagbuo. Nang malapit na siya sa Pormasayon, naramdaman niya ang malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan. Habang nakatayo siya doon, naglagay siya ng time formation sa paligid niya at nagsimulang tumuon sa formation. Nagsimula siyang maunawaan ang prinsipyo ng pagbuo. Sinira niya ang isa sa mga inscription ng Pormasayon at ginawa itong pinaka-primitive na anyo bago ay extrapolate ang buong Pormasayon sa pamamagitan ng mga pagbabago sa inscription ng Pormasayon. Nakatayo si James sa parehong lugar nang hindi gumagalaw. Kaagad, nagsimulang mag-usap ang mga buhay na nilalang sa paligid niya. Ano ang ginagawa niya? Sinusubukan ba niyang sirain ang formation? Ang lahing tao ba na tulad niya ay may ganitong kakayahan? Napakalalim ng formation. Maraming formation masters na naruroon ang hindi mo-ari, kaya paano niya ito maiintindihan? Nagkaroon ng malalakas na usapan.
Nang mapanood ni Leilani ang eksenang ito, hindi niya naiwasang sumimangot. Siya ang unang nakaalam tungkol sa ilang mga pangyayari. Bago pumasok si James sa Planet Desolation, gusto niyang matutunan ang mga formations ng Planet Desolation. Maaaring talagang pinag-aralan at naunawaan niya ang mga pormasayon ng Planet Desolation at maaari talagang masira ang isang ito. Kabanata 4135. Bulong ni Leilani sa sarili. Kung masisira ni James ang formation, ang pagsunod kay James ay magbibigay sa kanya ng mas mataas na pagkakataon na makuha ang mana ng Compassionate Pathmaster. Nakakatakot ang mana ng isang Akmin. Kahit na ito ay nahahati sa maraming bahagi, ito ay maihahambing sa lahat ng mga pundasyon ng isang superlahi sa Greater Realms. Ilang sandali pa ay seryoso ang ekspresyon ni Leilani. Nag-iisip siya ng paraan para makipag-alyansa kay James. Tumingin siya sa paligid, tumingin siya sa mga tao sa paligid niya at pagkatapos ay kay Wotan. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, lumakad siya papunta kay Wotan at humarap sa kanya. Sinulyapan siya ni Wotan na may kalmadong ekspresyon habang walang pakialam na nagtanong, may kailangan ka ba? Napangiti si Leilani. Napakaganda niya sa magandang katawan at sikat na babae sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi interesado si Wotan sa kanya. Wotan, tinawag ni Leilani si Wotan at nagtanong, paano ka nakipagkampi sa 49? Anong klaseng kasunduan ang ginawa mo? Walang itinatago si Wotan sa tanong ni Leilani. Matamlay siyang sumagot, tinulungan ko siya noon at nakuha niya ang mga kayamanan. Ngayong lumitaw ang mga bagong kayamanan, natural na kaming nagtutulungan. Nakangiting nagtanong si Leilani, kailangan mo pa ba ng kakampi? Ang ganda-ganda niya kapag ngumiti. Nagpakita siya ng dalawang hilera ng mapuputing ngipin, at mayroon siyang malabong dimple sa mga sulok ng kanyang bibig. Siya ay lumitaw na kaakit-akit at matamis. Hindi. Tsaka hindi ka qualified. Walang pakialam si Wotan sa dangal ni Leilani. Agad niya itong tinanggihan. Dahil nakipag-alyansa na siya kay James, kung ibang tao ang sumali, kailangang hatiin ang kayamanan sa 3 bahagi. Hindi siya pumayag dito, at hindi rin pumayag si James. Nakatayo sa malapit, nakita ni na Winston, Sigmund, at iba pang nabubuhay na nilalang ang eksenang ito at nakasimangot. Bamulong si Sigmund, iniisip ba ni Leilani na iwanan tayo at sumama kay Wotan at 49? Sabi ni Zephyr, normal lang. Pansamantala lang kaming nagtutulungan. Ngayon, 49 ang maaaring masira ang pormasayon. Siyempre, ayaw ni Leilani na makasama tayo. Sinulyapan ni Sigmund sina Wotan at Leilani at sinabi sa mahinang boses, kahit ano paman, ang iilan sa atin ay kailangang magtulungan para makarating sa dulo. Nakita rin ng iba pang mga nabubuhay na nilalang ang eksenang ito at nag-uusap sila. Tulad ng para sa mga opinyon ng iba pang mga nabubuhay na nilalang, pinili ni Wotan na huwag pansinin ang lahat ng mga ito. Tumayo siya sa gilid, hinihintay si James na masira ang formation. All this while, sinusundan niya si James, kaya alam niya ang kakayahan ni James. Napakaraming sinaunang guho ang napuntahan nila, at lahat ng mga guho na iyon ay may mga pormasayon. Gayunpaman, wala sa mga pormasayon ang naging mahirap para kay James. Sinira ni James ang lahat ng ito, at pumasok ang dalawa sa mga sinaunang guho. Araw-araw na ina-update ang mga kabanata ng aklat, sumali at manatiling update para sa lahat ng mga update sa aklat. Kahit na hindi nila nakuha ang mga kayamanan, nakakita sila ng ilang elixir na naiwan bago ang sinaunang panahon. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 13 taon ang lumipas sa labas ng kaharian. Sa loob ng 13 taon, sinubukan din ng ilang mga powerhouse na mahusay sa formations na sirain ang formation. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong malalim, at hindi nila ito maintindihan. Kahit na medyo naiintindihan nila ito, hindi nila maabot ang yugto ng pagsira sa pormasayon. Makalipas ang 13 taon, binawi ni James ang pagbuo ng oras. Sa sandaling binawi niya ang pagbuo ng oras, libo-libong mga tingin ang damapo sa kanya. Kabanata 4136. Hindi mabilang na mga tingin ang damapo kay James. Sila ay kung saan naruroon ang pagbuo ng palasyo ng habag. Bagamat hindi masira ng Formation Masters na nagtipon dito ang formation,
naiintindihan nila ang ilang sitwasyon sa loob ng formation. Matagal na ang nakalipas, nalaman ng isang formation master ang circumstansya ng formation at alam niya na kung saan naroon ang Palace of Compassion. Nagmamadaling nilapitan ni Wotan si James na nakangiti at nagtanong, wala rin namang problema sa pagkakataong ito, di ba? Ngumiti si James at sumagot, anong mga problema ang maaaring magkaroon? Nang sabihin niya iyon, maraming powerhouses ang nag-iba-iba ang emosyon. Sa sandaling ito, lahat sila ay gustong makipag-alyansa kay James. Si Leilani, masyadong, ay mas sabik kaysa dati na makipag-alyansa kay James. Hindi niya napigil ang lumapit kay James. Sa isang nakakaakit na ngiti at isang matamis na boses, siya ay tumawag, 49. Sinulyapan ni James si Leilani at walang pakialam na sinabi, ano ito? Noong una, maganda ang impresyon ni James kay Leilani dahil tinulungan siya nito noon. Gayunpaman, nang malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tao at nang makuha niya ang mga kayamanan, nakipaglaban si Leilani sa kanya kasama ang iba pang mga powerhouse. Binago nito ang kanyang impresyon sa kanya. Tinatrato kita ng maayos, tama ba? Nagsalita si Leilani. Sinimulan niyang hikayatin si James sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kasaysayan. Alam niya na makukuha lamang niya ang mga kayamanan ng mahabagin na daan sa pamamagitan ng pagsunod kay James. Ito ang tanging paraan para makalakad siya at mabuhay hanggang sa wakas. Dolly, tumugon si James, maganda ang pakikitungo mo sa akin sa nakaraan at tinulungan mo ako, ngunit sa panahon ng 5-color holy water, nakipaglaban ka sa akin kasama ang iba pang quasi-Akmins. Kung hindi umunlad ang aking pisikal na kapangyarihan at omniscience path, namatay na sana ako sa iyong mga kamay. Nakaramdam ng awkward si Leilani. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, walang mananatiling kaaway magpakailanman. Ayaw nang abalahin ni James si Leilani. May naintindihan ako nung naiintindihan ko yung formation. Papasok ako sa isang closed-door mediation saglit at tingnan kung ang aking cultivation rank ay maaaring umabot sa quasi-acme rank. Pagkasabi noon ni James ay kumundat ang katawan niya at sumulpot sa isang bundok na malayo. Pagkatapos, umupo siya sa isang bato na nakakrus ang mga paa sa tuktok ng bundok at naglagay ng time formation sa paligid niya. Samantala, natigilan si Wotan. May naintindihan siya ngunit nagsimula sa saradong pagmumuni-muni nang hindi nakuha ang mga kayamanan. Kumunot ang noo ni Wotan. Ang ibang mga buhay na nilalang ay nakatingin kay James sa malayo. Nakakakilabot na ang kasalukuyang James. Ngayong naintindihan na niya ang isang bagay at sinimulan ang closed-door mediation, kapag nagkaroon na siya ng breakthrough, lalakas siya. Sa oras na iyon, magiging mas mahirap ang pakikitungo sa kanya. Dahil nagsasagawa siya ng closed-door meditation, sabay nating patayin siya ngayon. Oo naman. Pasok ako. Ang mga powerhouse na may sama ng loob sa human race ay nagsimula sa kanilang talakayan. Di nagtagal, naabot nila ang isang pinagkasunduan, at iyon ay upang kunin ang pagkakataon na salakayin at patayin si James, pinatay ang buhay na nilalang ng human race na umaangat. Tila nakita ni Wotan sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga nabubuhay na nilalang na naroroon. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa hanay ng bundok, kung saan naroon si James, habang ang isang nakasisilaw na espada ay lumitaw sa kanyang kamay. Gamit ang espada sa kanyang kamay, itinutok niya ito sa mga nabubuhay na nilalang sa kanyang harapan at malamig na sinabi, lahat, mangyaring huwag kumilos ng padalos-dalos. Papatayin ko ang sinumang lalapit. Nang makita iyon, lumipad din si Leilani sa kabundukan na malayo at humarap kay Wotan. Nang siya ay lumitaw, ang espada ni Wotan ay nasa kanyang leeg. Agad niyang ipinaliwanag, kakampi mo ako. Ang sinumang umatake sa 49 ay aking kaaway. Nang marinig iyon ay nag-atubili si Wotan. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, nagpasya siyang bawiin ang kanyang espada. Kahit tiwala siya sa kakayahan niya, napakaraming quasi-Akmin dito. Kung sumiklab ang labanan, makakatakas siya ng hindi nasaktan, ngunit dahil naglilinang si James, hindi siya makakaalis. Kaya lang niyang magbantay hanggang sa mamatay. Kabanata 4137 dahil si Leilani ay nasa panig ni Wotan, siya ay isang tulong. Paglingon ni Wotan ay napatingin si Wotan kay James na naka-cross legs at nakakunot ang noo.
Bakit kailangan niyang simulan ang kanyang closed-door meditation ngayon? Hindi handang protektahan ni Wotan si James. Gayunpaman, si James lamang ang maaaring masira ang Porma Sion, at si James lamang ang maaaring magdala kay Wotan sa Porma Sion. Para makuha ang mana ng Compassionate Path Master, si James lang ang mapoprotektahan ni Wotan. Sa malayo, maraming buhay na nilalang ang nagtipon. Nagpalitan sila ng tingin. Kahit na nagkasundo sila, kasama si Wotan, walang gustong umatake muna. Kaya, walang gumalaw. Sa pagbuo ng oras, nakaupo si James na naka-cross legs. Ilang kakaibang inscription ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ang mga inscription sa pagbuo. Natutunan niya ang ilang simpleng inscription sa labas ng Planet Desolation. Matapos makapasok sa Planet Desolation, nabasag niya ang maraming Porma Sion. Ang mas maraming mga Porma Sion na kanyang sinira, mas malalim na naiintindihan niya ang pagbuo ng mga inscription ng Planet Desolation. Mas naiintindihan niya ang Formation Path. Nilinang ni James ang Chaos Power, at ang saligan ng paglilinang ng Chaos ay upang linangin ang Greater Paths. Ang Formation Path ay isa sa Greater Paths. Samantala, ang pag-unawa ni James sa Greater Paths ay umabot lamang sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank, na nangangahulugang maaari lamang siyang magdeduce ng anumang path sa 9th Power Macrocosm Power. Hindi niya matukoy ang anumang kapangyarihang higit sa 9th Power Macrocosm Power. Gayunpaman, iba na ngayon. Ang kanyang pangunawa sa landas ng pagbubuo ay lumago. Nadama niya na maaari siyang magkaroon ng isang pambihirang tagumpay at pagbutihin ang landas ng formation sa Quasi-Acme rank. Magiging mas madaling maunawaan ang iba pang mga path kapag naintindihan niya ang isa. Kung kaya niyang linangin ang formation path patungo sa Quasi-Acme rank, mas mabilis na maaabot ng iba niyang path ang Quasi-Acme rank. Sa panahong iyon, kapag ginamit niya ang Chaos Power ay magiging mas malakas. Bago si James, maraming inscription sa pagbuo ang lumitaw. Sila ay dedusang at patuloy na nagbabago. Hindi nagtagal, maraming mga inscription ang natipon sa paligid niya. Ang mga inscription ay walang katapusang gumagalaw. Hindi mabilang na mga pagbabago ang nangyayari sa maikling sandali. Si James ay nanatiling tahimik sa gitna ng mga pagbabago sa mga inscription sa pagbuo. Sa kabilang banda, gumaganda rin ang kanyang aura. Nililinang ba niya ang formation path? Hindi namin siya maaaring hayaang magpatuloy sa paglilinang. Maraming buhay na nilalang ang nagsalita. Lahat sila gustong patayin si James. Sa kanila, ang ekspresyon ni Winston ang pinakamabigat. Alam ni Winston na nilinang ni James ang Greater Paths. Kapag naabot na ni James ang Formation Path sa Quasi-Acme rank, ang iba pa niyang path ay magkakaroon sana ng breakthrough sa maikling panahon. Nakakatakot para sa isang human race na linangin ang Greater Paths at pumasok sa Acme rank. Sa panahong iyon, kahit si Wotan ay maaaring hindi niya kapareha. Lahat naman, hindi na tayo makapaghintay. Sabay tayong umatake. Naunang tumayo si Winston, at may lumabas na espada sa kamay niya. Ang espada ay naglabas ng isang malakas na sword intent. Itinutok niya ang espada kay Wotan sa kabundukan na malayo. Atake. Gumalaw siya sa sandaling umungal siya. Maraming nabubuhay na nilalang na naruroon din ang gustong umatake, ngunit hindi sila nagmadaling umatake. Ngayon, sa pangunguna ni Winston, ang mga buhay na nilalang ay hindi nakapagpigil at sinimula ng kanilang mga pag-atake. Kaagad, daan-daang mga powerhouse ang sumalakay ng sabay-sabay. Ikinuyom ni Wotan ang kanyang espada, at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Kabanata 4138 si James ay nagsasagawa ng closed-door meditation sa pagbuo ng oras. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang na naruroon ay may sama ng loob laban sa lahi ng tao, kaya ayaw nilang bumangon si James. Kung bumangon siya, magiging banta siya sa kanila. Sa pamumuno ni Winston, maraming buhay na nilalang ang sabay-sabay na umatake. Daan-daang powerhouses ang sabay-sabay na umatake, at lahat ng uri ng magic treasure ay lumabas. Papunta sila sa bulubunduki na kinaroroonan ni James. Grabe ang aura nila. Sa isang espada sa kanyang kamay, ang ekspresyon ni Wotan ay napakaseryoso. Sobrang dami niyang problema sa akin, sumpa ni Wotan.
Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw sa gitna ng hangin. Nagsimula na ring masilaw ang plain sword sa kanyang kamay. Sword field. Itanggal ni Wotan. Ang espada sa kanyang kamay ay patuloy na gumagalaw, at hindi mabilang na sword energies ang lumitaw. Ang mga sword energies na ito ay nagtipon. Agad silang nagkatotoo, at ang tuktok ng bundok ay agad na nilamon ng sword energies. Boom! 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 Lahat ng uri ng kayamanan ay dumaong at nabasag ang sword field. Kahit na ang sword field ay isa sa mga signature skill ni Wotan, gaano man siya kalakas, hindi niya kayang labanan ang pag-atake ng daan-daang powerhouse. Sabay-sabay, nabasag ang sword field. Hindi napigilan ni Wotan ang gayong malakas na kapangyarihan at nauwi sa backlash. Niyanig ng kapangyarihan ang blood energy sa kanyang katawan. Nabigo siyang sugpuin ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan at iluwa ang dugo. Nang makita ni Leilani ang napakaraming powerhouse na sabay-sabay na umaatake, nakaramdam siya ng takot. Ang pamana ng Compassionate Pathmaster ay kaakit-akit. Gayunpaman, ang mana ay hindi mas mahalaga kaysa sa buhay. Kung patuloy siyang tumayo kasama sina Wotan at James, dito siya mamamatay. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, dali-dali siyang pumunta kay Wotan at sinabing, hayaan mo akong tulungan ka. Habang nagsasalita siya, may lumabas na espada sa kamay niya. Ang tanging kailangan lang gawin ni Wotan ngayon ay, sa halip na labanan ang mga powerhouse na ito, labanan ang kanilang mga pag-atake at protektahan si James. Muli, nagpakita siya ng malaking kapangyarihan at bumuo ng isang field, na pinuprotektahan ang bulubunduki na kinaroroonan ni James. Nang lumitaw ang espada sa kamay ni Leilani, sinamantala niya ang kawalang ingat ni Wotan at sinaksak siya mula sa likod, na tumagos sa kanyang katawan. Matapos siyang saksakin ay tinamaan niya ng palad ang likod nito. Kahit malakas ang katawan ni Wotan, may sugat sa katawan matapos siyang saksakin. Ang malakas na kapangyarihan ni Leilani ay kumalat sa buong katawan ni Wotan sa pamamagitan ng sugat, na naging dahilan upang siya ay agad na nasugatan. Napakawalan siya. Itanggal ni Wotan sa galit. Sa sandaling lumingon siya, itinutok niya ang nakasisilaw na espada kay Leilani. Sa kasamaang palad, pagkatapos na magtagumpay si Leilani sa kanyang palihim na pag-atake, agad siyang umiwas. Kaya, nabigo ang pag-atake ni Wotan. Sa tuktok ng bundok, sa pagbuo ng oras, tahimik si James sa mga mahiwagang pagbabago ng mga inscription sa pagbuo. Naramdaman din niya ang matinding labanan na nangyayari sa labas. Pinili niyang isakatuparan ang kanyang closed-door meditation dito dahil gusto niyang makita kung paprotektahan siya ni Wotan ng buong lakas kapag siya ay nagninilay ngayon, naabot na niya ang kanyang layunin. Ang mga inscription ng pagbuo sa kanyang harapan at ang pagbuo ng oras sa kanyang paligid ay agad na naglaho. Sabay-sabay siyang tumayo at pumasok sa 7th stage omniscience path. Habang kumikislap ang kanyang katawan, humarap siya kay Wotan. Tara na! Hatik-hatik si Wotan, binuksan ni James ang space path at ang kanilang mga katawan ay nawala sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw sila bago ang sirang porma sayon. Kabanata 4139. Sa isang alon ng mga kamay, ilang mga inscription ng porma sayon ang lumitaw sa mga kamay ni James. Ang mga inscription sa pagbuo ay pumasok sa porma sayon at agad na nag-crack ang porma sayon. Dinala ni James si Wotan sa porma sayon sa pamamagitan ng bitik at nawala sa hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang. Sa sandaling dinala ni James si Wotan sa sirang porma sayon, nawala ang bitik ng sirang porma sayon. Maraming powerhouses ang nagmadali. Nang makita nilang pumasok sa formation sina James at Wotan, nagalit sila. Darn! How kasuklam-suklam! Ngayong pumasok na sila sa porma sayon, kung nakuha nila ang mana ng Compassionate Pathmaster, ang kanilang mga kakayahan ay bubuti. Kung ang 49 ay magsagawa ng closed-door meditation doon at magkaroon ng isang pambihirang tagumpay, lahat tayo ay mamamatay kapag siya ay lumabas. Bilasan mo at mag-isip ng paraan. Sino ang makakasira sa formation? Ang daming formation masters dito. Wala kahit isa sa kanila ang makakasira sa porma sayon. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Umiling ang mga magagaling sa porma sayon. Masyadong malalim ang mga porma sayon sa lugar na ito.
Ang lahat ng mga porma sayon dito ay sinaunang magic circle. Hindi maintindihan ng mga nabubuhay na nilalang ang prinsipyo sa likod ng mga porma sayon. Ang mga buhay na nilalang sa labas ng porma sayon ay balisa. Alam nila na kapag hindi nila napatay si James at Wotan sa lalong madaling panahon, mamamatay sila kapag lumabas ang dalawa. Sa sirang porma sayon, sumulpat si James sa paanan ng isang bundok matapos makapasok sa sirang porma sayon. Binitawan si Wotan, nagtanong si James, ayos ka lang ba? May dugo pa rin sa mga sulok ng bibig ni Wotan. Umiling siya at sumagot, oo naman. Minor injury lang naman. Si Leilani ay naglunsad ng isang palihim na pag-atake sa kanya, at ang espada ay tumagos sa kanyang katawan. Bukod pa riyan, hinampos siya ni Leilani gamit ang kanyang palad. Matindi ang mga sugat sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa kanyang cultivation rank, hanggat nabubuhay pa ang kaluluwa, ang anumang pinsala ay menor de edad na pinsala sa kanya. Nakaupo habang nakakrus ang mga paa sa lupa, ginamit ni Wotan ang kanyang kapangyarihan para gamutin ang kanyang mga sugat. Pagtingin kay James na nakatayo sa tabi niya, walang magawa si Wotan, sinusubukan mo ba ako? Kung hindi kita pinrotektahan, mag-isa ka bang pumasok sa formation? Sa gilid, umupo si James sa isang bato at walang pakialam na tumugon, Planet Desolation has been sealed by a formation. Walang buhay na nilalang ang makaalis sa lugar. Isang tao lang ang makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Kahit na ang mga tao ay bumuo ng isang pansamantalang alyansa, magkakaroon ng labanan sa huli. Natahimik si Wotan. Pagkatapos, nagtanong siya, hindi mo ba naintindihan ang mga porma sayon ng Planet Desolation? Kung masisira mo ang mga sirang porma sayon na ito, hindi mo ba masisira ang buong porma sayon ng Planet Desolation? Umiling si James at sumagot, ang mga porma sayon sa mga guho ng Planet Desolation ay mga sirang porma sayon, habang ang porma sayon na bumabalot sa Planet Desolation ay isang buong porma sayon. Ito ay isang napakalalim at nakakatakot na porma sayon. Isang akmin lang ang makakasira nito. Sa aking kasalukuyang cultivation base at mga tagumpay ng formation path, hindi ko masisira ang formation. Walang tiwala si James sa pagsira sa pagbuo ng Planet Desolation. Gayunpaman, wala lang siyang tiwala ngayon. Maaaring magkaroon siya ng pagkakataong masira ang porma sayon habang tumaas ang kanyang pangunawa sa mga porma sayon ng Planet Desolation. Gayunpaman, napakaaga pa para pag-usapan ito. Ang pagbuo ng Planet Desolation ay patuloy na lumiliit. Maaaring tumagal ng milyon-milyong taon bago lumiit hanggang sa gitnang rehiyon ng Desolate Grand Canyon. Kung si James ay hindi nagsagawa ng closed-door meditation, ang milyon-milyong taon ay isang mahabang panahon. Sige. Pag-usapan natin ito sa susunod. Kung maglalaban tayo balang araw, hindi ako magpipigil. Pagkasabi nito, naupo si Wotan na nakakrus ang mga paa upang gamutin ang kanyang mga sugat at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Samantala, napatingin si James kay Wotan. Matagal nang kasama ni James si Wotan, ngunit wala siyang alam tungkol sa huli. Ang alam lang niya ay nasa top 10 si Wotan sa Chaos Gold rank. Aside from that, wala siyang alam. Hindi niya alam kung anong lahi si Wotan. Naramdaman ni James na si Wotan ay puno ng misteryo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong ni James si Wotan, siya nga pala, sinabi mo na may utang na loob ang iyong lola sa isang mas matandang henerasyon ng human race. Sino ang iyong apo sa tuhod? Sino ang human race? Kabanata 4140. Napatingin si Wotan kay James. Wala siyang masabi bilang sagot sa tanong ni James. Dahil hindi sumagot si Wotan, hindi na nagtanong pa si James. Nilinggan niya ang bulubundukin sa likuran niya. Medyo malaki ang bulubundukin. Sinakop nito ang ilang light years. Ang tuktok ng bundok ay nasa langit. Mula sa malayo, makikita ang ilang piraso ng arkitektura sa tuktok ng bundok. Bukod dito, iba ang lugar na ito sa labas ng kaharian. Ang enerhiya ng Planet Desolation ng langit at lupa ay naubos, ngunit ang enerhiya dito ay makapal. Katumbas ito ng ilang makapangyarihang mga banal na lugar sa Greater Realms. Bukod doon, nakita rin ni James na may taniman sa espiritual na bundok. Maraming mga bihirang Empyrean herb,
kabilang ang Ancestral Ranked Elixir, Macrocosm Ranked Elixir, at kahit ilang bihirang Acme Ranked Elixir, ang nasa plantasyon. Ang mga elixir na ito ay isa ng malaking kapalaran. Sinulyapan si Wotan, na nagpapagaling pa, hindi siya tinawag ni James. Sa halip, tumungo siya sa espiritual na bundok sa unahan kung saan naroon ang taniman. Humakbang siya at nakarating malapit sa taniman. Nang makita niya iyon, hindi pinansin ni Wotan ang mga sugat sa kanyang katawan at hindi na niya ginagamot ang kanyang mga sugat. Agad siyang tumayo at sinundan si James, na tumabi sa huli. Malaki ang plantasyon sa unahan. Sa plantasyon, mayroong hindi mabilang na Empyrean herbs. Mayroon ding ilang mga puno ng prutas. Isang beses lang nascan ni Wotan ang taniman at alam niyang walang silbi sa kanya ang mga bagay dito. Kahit na may mga bihirang Empyrean herbs, wala silang silbi sa kanya dahil masyadong mataas ang kanyang cultivation rank. Lahat sila sayo. Magnanimously, sinabi ni Wotan, ang mga bagay sa plantasyon ay sa iyo lahat. Para sa mga kayamanan ng Compassionate Pathmaster, ako ang unang pumili. Dolly, James responded, you chose to give up on the things here. Wala itong kinalaman sa akin. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa taniman. Habang winuwagayway niya ang kanyang mga kamay, isang malakas na kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang mga palad, at lahat ng Empyrean herbs sa plantasyon ay itinago sa kanyang imbakan. Dahil nilinang niya ang Omniscience Path, kailangan niya ng maraming Empyrean herbs. Gaano man karami ang naroon, kaya niyang panatilihin ang mga ito. Matapos itago ang lahat ng Empyrean herbs, masaya siyang lumabas ng taniman. Pagharap kay Wotan, ngumiti si James at sinabi, ang palasyo sa unahan natin ay dapat ang palasyo ng habag. Tara na at tingnan natin. Tumango si Wotan. Lumakad ang dalawa pasulong at humarap sa palasyo sa tuktok ng espiritual na bundok. Itim ang palasyo. Sa itim na pasukan, ang mga sinaunang salita, Palace of Compassion, ay inukit dito. Phew! Huminga ng malalim, sinabi ni Wotan, sa wakas ay nakarating na tayo sa palasyo ng habag. Nang makarating sa pasukan ng palasyo, itinulak ni James ang pinto. Kriek! Dahan-daang bumukas ang pinto ng palasyo na matagal nang hindi nabubuksan. Sabay na pumasok sa palasyo sina James at Wotan. Ang pangunahing bulwagan ay malawak at walang laman. Sa gilid, may pinto. Naglakad si James patungo sa pinto at binuksan ito, pagdating sa likod bahay ng main hall. Sa likod bahay, maraming silid. Bawat pinto para sa bawat silid ay may mga inukit na sinaunang salita. May isang elixir room at isang cultivation room. Sa gitna ng likod bahay, mayroon ding isang tore. Sa pintuan ng tore, ang mga inukit ng mga sinaunang salita ay nakasulat, lihim na aklatan. Naglakad sina James at Wotan papunta sa silid ng aklatan. Itinulak ng dalawa ang pinto at sabay na pumasok. Pagkatapos, tumungo sila sa pinakamataas na palapag. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa ikasyam na palapag ng silid aklatan, na siyang pinakamataas na palapag. Medyo malaki ang espasyo sa pinakamataas na palapag. Ito ay higit sa 3,000 metro kwadrado, ngunit ito ay walang laman. Mayroon lamang isang bola ng puting liwanag sa gitna. Siyam. Hindi kinailangan nina James at Wotan na mag-isip para malaman na ang liwanag ay naiwan ng mahabaging daan na guro. Dahil ito ay itinago sa huling palapag ng silid aklatan, tiyak na ito ay isang kamangha-manghang sikretong supernatural art.